Sa silangang bahagi ng Pacific Ocean, nakatago ang isang mahiwagang isla na tinatawag na Sumanoy. 2.5 oras ang paglalayag mula sa bayan sakay ng lantsa ang kinakailangan upang marating ang paraiso ng karagatang ito. Ang Sumanoy ay isang isla na tila pinagpala ng kalikasan na paliligiran ng kristal na tubig na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga dalampasigan pinupuno ng mapuputing buhangin at ang mga batuhang korte ng korona na tila bantay ng karagatan. Sa umaga, ang Sumanoy ay nagigising sa ingay ng mga ibon at alon habang ang mga mangingisda ay naghahanda para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa gabi naman, ang isla ay nababalot ng mahiwagang katahimikan, tanging ang pagbulong ng hangin at ang mahinang paghampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay masisira ng isang kwentong magbabago sa buhay ng isang mangingisdang nagngangalang Doming. Kailangan kong tapusin to bago sumapit ang ating gabi. Mas maraming isda sa mga oras na ito. Ano yan? May humihingi yata ng tulong. Teka. Naririnig mo ba ako? Nasaan ka? Nagagaling doon ang ungol sa di kalayuan itong bangka ko. Mula dito sa aking bangka. Parang ikalimang bangka. Sandali! Ano ba yung nakikita ko? 2 tao. Oh. Si Bella at ang kapitan ng lansya patungong bayan. Mga salaula. Hindi na naganap ng ibang lugar. Dito pa talaga. Ang bababoy! Domeng! Visit na yan! Istorbo! Sandali lang! Domeng! Hindi ito kung ano yung iniisip mo. Huwag kang susunod sa akin! Nakakasuka ka! Domeng! Sandali! Pakinggan mo muna ako. Bella! Bumalik ka na dito! Hindi pa tapos ang usapan natin! Mamaya na, Kapitan! Domeng, please. Lumayo ka sa akin, Bella! Hindi mo kasi naiintindihan. May dahilan ako kung bakit ko ginagawa to. Huwag mo kong hawakan. Domeng! Ano bang dapat ko intindihin? Malinaw naman ang nakita ko. Hindi ganun kadali ang buhay ko, Domeng. May kailangan akong gawin para mabuhay. At ito ang pinili mong buhay? Nakakadismaya ka. Dati, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa'yo. Pero ngayon, nasaksihan ko mismo ng 2 kong mga mata. Hindi ka na nahiya? Dito pa man din sa tapat ng maliit na kapilya ng Sumanoy? Dito tayo nagdarasal linggo-linggo. Sa harap mismo ng karagatang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Hoy! Huwag ka makikialam! Kung ano man ginagawa naming 2, bayad ko siya! Tama ka. Wala akong pakialam. Kaya umalis kayo rito. Huwag niyong dudungisan ang lugar na to. Igalang niyo ang munting kapilya ng isla na ito. Domeng, mahal kita noon pa. Pero hindi mo naman ako pinapansin. Ganito ba ang paraan para mapansin kita? Ang magpakita ka ng kahayupan at kababuyan sa harapan ko? Umalis ka na, Bella. Ayokong makita ka. Kung gusto mong irespeto ka ng ibang tao, matuto kang irespeto ang sarili mo. Lumayo si Doming sa dalampasigan. Ang mga yapak niya tila nagmamadali, ngunit mabigat. Sa likod niya, ang tinig ni Bella patuloy na tumatawag, sumasabay sa hampas ng alon. Ang gabi na dapat sana'y tahimik ng paghahanda para sa pangingisda ay naging saksi ng isang tagpong hindi niya inaasahan. Ngunit hindi pa tapos ang gabing yun, si Bella. Hindi pa rin nawala ng pag-asa. Sinubukan niya pa rin kausapin ang binatang matagal niya nang minamahal. Sandali lang, Domeng. Kahit ilang minuto lang. Pakinggan mo naman ako. Hindi mo na talaga naiintindihan eh. Huminto ito, pero hindi humarapa.
Nanginginig ang boses sa galit. 5 minuto? Para saan? Para sabihin mo hindi ko maintindihan? Ano bang hindi ko maintindihan? Bella, ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi ganun kadali ang buhay ko. Hindi lahat ng tao may lupang sinasaka tulad mo. Kaya ang solusyon mo, ibenta ang sarili mo? Naghalikan lang naman kami. Hindi naman umabot dun sa... Doming, maniwala ka sa akin. Naghahalikan lang? Tingnan mo kaya ang sarili mo, Bella. Tingnan mo nga. Bakit ganyan ang damit mo? Bakit wala sa ayos ang blosa mo? Tsaka nakababa ang palda mo kanina. Akala mo ba bulag ako? O tingin mo sa akin tanga? Hindi ko naman sinasadyang madungisan ng lugar na to. Alam kong espesyal sa'yo ang dalampasigan na to. Espesyal? Dito ako namimingwit araw-araw. Dito ako kumukuha ng ikabubuhay ko. Tapos gagawin yung... Hindi ko naman sinasadya. Na-carried away lang ako. Teka sandali. Bakit ka ba humingi sa akin ng tawad? Ano ba kita? Asawa? Nobya? Wala akong karapatan sa buhay mo. Kasi mahalaga ka sa akin, Doming. Alam kong nadidismaya ka. Nadidismaya? Hindi lang ako nadidismaya, Bella. Nasusuka ako. Dahil linggo-linggo kitang nakikita sa simbahan. Nakaluhod ka pa sa unahan at nagdarasal. Tapos ganito lang palang ginagawa mo sa gabi. Alam ko namang mali. Alam kong kasalanan. Pero kailangan ko ng pere. May sakit si nanay. May mga utang kaming kailangan bayaran. May mga bagay akong... Paraan para kumita ng pera. Bella, marami. Tingnan mo nga mga kababayan sa isla. Nagtitinda ng kakanin. Naglalaba para sa mga turista. Nagtatrabaho para sa mga resort. Bakit ito pa ang pinili mo? Alam mo ba kung gaano kita ipinagtanggol noon? Tuwing may nagsasabi sa akin ng pokpok ka. Sinasabi ko hindi totoo yun. Mabait si Bella. Matino siyang babae. Nagkamali lang siguro sila. Pero pinagtanggol kita hanggang sa uli. Pero ang totoo pala, lahat ng sinabi nila tungkol sa'yo totoo. Bella! Halika na rito! Masyado na ako nabibitin! Doming, patawad na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo na ang tama at ang mali, Bella. Pinili mo lang ang madaling paraan. Sorry na. Sorry na talaga. Huwag ka nga sa akin mag-sorry. Bella, sarili mo dapat yan. Sa Diyos, sa pamilya mo. Ayusin mo muna ang buhay mo. Humanap ka ng trabahong marangal. Bago ka lumapit uli sa akin o kahit kanino. Doming naman eh. Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Matagal na kitang mahal. Mula pa noong high school tayo. Mahal? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pahirapang makakita ng ganito. Hindi mo dudungisan ang sarili mo at higit sa lahat, hindi mo gagamitin ang pagmamahal bilang palusot sa mga paliwanag mo o mali mong gawain. Bella! Ano ba? Halika na rito! Babawiin ko yung pinain ko sa'yo! Umalis ka na. May gagawin pa ako. May uhuliin pa akong isda. Hindi ka tulad mo. Kailangan maghanap buhay ng marangal. Bella, kung totoo mahal mo ko, patunayan mo. Hindi sa salita. Ipakita mo sa gawa. Tumalikod si Doming. Naglakad patungo sa kanyang bangka. Iniwan si Bella na nakatayong mag-isa sa dalampasigan. Ang kanyang mga luha tumutulo sa mga alon ng dagat. Sa mga sinabi niya, mahal niya rin talaga ako. Hindi lang masambit ng labi niya. Pero sa mga ipinapakita niya, mahal talaga ako ni Doming. Lumipas ang mga oras na tila kumakayod sa buhangin. Ang dating tahimik na dalampasigan naging saksi ng isang pangungumbisal na walang kapatawaran para kay Doming. Habang lumalayo si Bella patungo sa dilim, ang mga balita tungkol sa pangyayaring yun ay kumalat sa isla tulad ng amoy ng malansang isda sa umaga. Mabilis at walang makapigil sa katinang labing makamandag pa sa paghahasik ng balita ng hindi dapat.
Sa ganitong maliit na lugar, ang mga lihim ay hindi nananatiling lihim. 10 oras pa ang lumipas. Ang araw ay nagbibigay ng daan sa gabi sa dalampasigan. Naghahanda na sina Atong at Doming para sa kanilang pagpalaot habang naglalakad patungo sa bangka. Pre, mukhang kalabaw ka na. 3 araw ka na hindi umiinom. May problema ba? Wala, antok lang. Antok? O hangover mula sa eksena ni Bella at nung kapitan ng lansya kagabi? Teka, paano mo nalaman yan? Ay, nako. Sa isla natin, kahit maliit pa sa mga palad ng kamay, mas mabilis pa sa text blast ang balita rito. Pagdating ko nga sa bahay namin kanino binulungan ako ni Aling Tasing. Uy, ano ba yung nakita ni Doming? Mga chismosa talaga. Hindi naman chismis pare kung totoo. Tsaka, lantara naman talaga si Bella Alam mo ba kahapon lang, nakita ko siyang nagyaya ng mga turista sa may resort. Kinuha pa yung number. Tama na Atong. Sorry na, pero kailangan mong malaman. Maraming nanay dito sa isla natin naggalit kay Bella. Si Aling Marta nga, muntik nang sampalin si Bella sa tindahan nung isang linggo. Kasi nakita niya raw na nakikipag-holdingan sa ang asawa niya kay Bella dun sa likod ng simbahan. Ayoko na marinig ang pangalan niya. Tara na, tulungan mo na ako itulak ang bangka. Mas importante ang uhulihin nating isda kesa sa kwentong yan. Teka lang, di pa nga tapos yung kwento ko. May sasabihin pa ako na sabi kong tama na okay. Sorry pare, hindi ko na uulitin. Pasensya ka na rin sa sigaw ko. Ayoko lang talagang pag-usapan yan. Naiintindihan ko naman. Pero alam mo naman, minsan kailangan din nating pag-usapan yung mga ayaw nating pag-usapan para gumaan yung pakiramdam. Sa ngayon, ang kailangan kong gawin, mangisda. Tulungan mo na ako. Itulak natin itong bangka. Dali. Oo na. Pero tandaan mo kailangan mo ko. Kung kailangan mo ng kausap. Alam ko Atong, salamat Pero sa ngayon tahimik muna tayo. Pakinggan na lang natin ang dagat. Ang bangka dahan-dahang lumayo sa pangpang. Ang mga sagwan bumalik sa tubig na kumikislap sa ilalim ng buwan. Habang ang 2 mangingisda naglayag na sa karagatan. Sa muling bahay, malapit sa dalampasigan, ang gabing dapat sana'y mapayapa. Mag-uugat sa isang hindi inaasahang pagdalaw. Ang mga ilaw sa bahay ni Aling Anita ay nagbabadya ng katahimikan hanggang sa isang malakas na katok ang bumulabog sa bahay. Ay, nakakainis naman ito. Sandali lang. Nandyan na. Abay, sino ba yan? 12:00 na ng gabi. Sandali! Naririnig ko na! Ano ba? Anita? Si Doming po. Bella, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Kailangan ko pong makausap si Doming. Hindi ko na po kaya dyan. Aba, lasing ka ba? At saan galing yung amoy na yan, ha? Uminom lang naman po ako ng konti. Para magkaroon ako ng lakas ng loob. Nandito po ba si Doming? Wala ang pamangking ko. Pumalaot kasama si Atong. Abay malamang bukas pa ng umaga yun uuwi. Tia, mahal na mahal ko po si Doming. Alam kong na-disappoint ko siya. Kaya nga po ako ng tito para humingi ng tawad. Tumayo ka nga riyan. Abay nakakahiya ka. Hindi po ako tatayo hanggat hindi niyo pinapangako na sasabihin niyo kay Doming na nagpunta ako rito. Pasensya na. Hindi naman sa hinuhusgahan kita. Pero kahusga-husga naman talaga yung pinagagagawa mo. Alam mo ba kung anong tawag sa'yo ng mga tao rito sa isla? Alam ko naman po.
Kung totoong mahal mo ang pamangking ko, abay bakit mo siya pinapahiya ng ganito? Alam mo bang pinagtatawanan na siya ng mga tao dahil sa'yo? Chong, hindi ko naman po sinasadya. Hindi mo sinasadya. Ay kaninang umaga lang, may nagsumbong sa akin. Nakita ka raw sa may resort. Abay nakikipag-usap sa mga turista. Oy, ano yon? Naghahanap lang po ako ng trabaho. Tour guide. Sa ganitong oras? Sa ganitong estado mo? Oy, naku Bella. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matuto ka na munang mahalin ang sarili mo. Ayusin mo muna ang buhay mo. Humanap ka ng disenteng trabaho. Pero hanggat ganyan ka, abay kalimutan mo na ang pamangkin ko. Mahal ko po si Domeng. Handa po ako magbago para sa kanya, Chang. Hindi para kay Domeng. Para sa sarili mo dapat. Siya sige na umuwi ka na at delikado sa daan ng ganitong oras. At saka Bella. Po, kung totoong gusto mong magbago, ipakita mo sa gawa. Hindi sa salita. Hindi sa pag-iyak sa hating gabi sa harap ng bahay ng iba. Ay sana inisip mo yung gagawin mo bago ka pumunta dito. Ay sige na, umuwi ka na sa inyo. Ay mamaya niyan ano pang mangyari sa'yo sa labas. Marami pa naman napapabalitang may gumagalang aswang sa gabi. Marami nang nabiktima sa lugar natin. Kaya sige na, umuwi ka na. Dahan-dahang isinara ni Aling Anita ang pinto. Sa labas, ang mga yapak ni Bella unti-unting nawawala sa dilim kasabay ng mga hikbing hindi na marinig ng mundo. Ang katahimikan sa pagitan ni na Doming at Atong natupok sa pagkahumaling sa kanilang gawain. Sa isang maningning na buwan, ang tubig ay kumislap na parang salamin na binasag ng daang-daang brilyante. At doon, sa ilalim ng mga alon, isang pangako ng masaganang naghihintay para sa kanila. Pare tingnan mo, napakarami isda. Oo nga, maganda ka ng labat. Ang dami, parang hindi normal ang kumpol na ito. Huwag ka na maingay, baka magkawatak-watak. Ibigay mo sa akin yung dulo, dali. Dali pare. Oo, lumalayo na sila. Hintay lang, dapat tamang pagkakahulog ng lambat. Ihulog natin. Sana may mahuli tayo. Maghintay ka lang muna. Dahan-dahan nating hihilahin. Unti-unti nilang hinila ang lambata. Baka sa kanila mga muka ang kaligayahan na sa kauna-unahang pagkakataon makajajakpat sila sa pangingisda. Kahit maliit ang bangka lamang na kanilang dinala, habang hinihila nila ang lambata, unti-unting mararamdaman ang pagkadismaya. Ano ba yan? Nakita natin na ang dami nila kanina pero bakit para silang tumakas? Hindi ko maintindihan. Para sila may sariling isip. Hindi ito normal na kilos sa mga isda. Baka may malaking isda sa ilalim na nagtaboy sa kanila. Hindi. May kakaiba sa tubig ngayong gabi. Pare naman, huwag ka naman mag-isip na kung ano-ano. Kinikilabutan ako dito eh. Subukan natin uli. Maghintay na lang tayo. Darating din ang tamang pagkakataon. Napaupo ang dalawa at pinanunood nila ang dagat. Patuloy lang ang mga alon. Parang may mga kantang walang katapusan. Tapos sa ilalim, may kung anong presensya na para bang nagmamasid sa kanila. Pare, napansin mo ba? Simula nung nakita mo si Bella kanina, parang sumama na yung swerte natin. Ano naman? Hindi, seryoso ako. Dati, hindi tayo umuwing walang huli. Tapos ngayong gabi lang, parang
Mabobokya tayo. Huwag mo nang idamay ang pangalan niya. Bakit wala tayong huli? Normal lang naman yan sa pangingisda, di ba? Hindi palaging masagana. Pero, tingnan mo, may bagong kumpol ng isda sa may gawing kanan. Inihagis muli ng dalawa ang lambata, pero tulad nung dati, wala pa rin silang nahuli. Habang lumalalim ang gabi, ganun pa rin ang sitwasyon. Parang mga bituin na nag-uumpukan sa langit, tulad ng mga isdang hindi nila nahuli kanina. Sa gitna ng tahimik na gabi, biglang may mangyayaring hindi inaasahan na magpapabago sa takbo ng kanilang pangingisda. Pare, tingnan mo yun! Saan? Doon sa may kaliwang bahagi! Napakalakas ng kislap! Hindi ordinaryong isda. Mas malaki. Mukhang yellowfin! Malaking yellowfin! Biglang kumilo si Doming. Kinuha ang pana sa gilid ng bangka. Teka, anong balak mo? Bakit mo sinusot ang goggles? Susundan ko. Hindi natin palalampasin to. Kahit isang isda lang, basta malaki. Jackpotin tayo nito. Pre, baliw ka ba? Delikado yan. Hindi mo alam kung baka may mga kasamang yung isda. Umalis ka dyan, Atong. Huwag mo kong harangan. Ano ba, Atong? Pre, isipin mo. Maliit lang yung bangka natin. Pag nagalit yung dagat na yan, baka tumawag tayo. Kaya ko to. Di pwede mag-isa ka. Dapat. Ilang araw na tayong walang huli. Hindi ko na palalampasin to. Pre naman, may mga kwento ang matatanda tungkol sa ganitong oras. Delikado raw ang karagatan. Para sa madaling araw. At yung isda na yung delikado yun. Mga pamahiin lang yan. Biglang may lumitaw na mas malakas sa kislap sa tubig. Pre, hindi normal yung isda na yan. Parang may kakaiba. Mas lalong kailangan kong malaman kung ano yan. Doming naman nakikiusap ako. Hintayin na lang natin ang pagsikat ng araw. Pero hindi nakinig si Doming. Hinawakan niya ang pana. Mahigpit na lumusong sa tubig. Doming! Doming, bumalik ka rito! Delikado! Patuloy na lumahoy si Doming. Ang kanyang katawan, unti-unting nilalamon ng madilim na karagatan. Talagas naman, oo! Ano bang gagawin ko ngayon? Ang tigas naman ng ulo eh! Sa ilalim ng tubig, ang liwanag mula sa misteryosong isda, parang bituing naligaw sa kalaliman ng dagat. Si Doming hawak ang pana. Determinadong sundan ito. Hindi alintana ang panganib na maaaring naghihintay sa kanya. Lord, pakaingatan mo ng mga kaibigan kong baliw. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo nun? May kakaibang kulay na lumitaw sa ilalim ng tubig. Isang liwanag na hindi pangkaraniwang isda. Doming! Umahon ka na! May kakaiba dyan sa ilalim! Pero ang tanging sagot ay ang lagaslas ng tubig at ang mahinang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng bangka. Sa ilalim naman ng dagat, iba ang pakiramdam. Ang liwanag ng buwan parang gumagalaw na anino at tahimik lamang. Si Doming, surrounded ng asul na dilim, nakaramdam ng presensyang hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kanyang isipan habang lumalangoy, saan pupuntang isda na yun? Hindi kita pakakawalan. Ang misteryosong liwanag patuloy na lumayo na umaalipin sa kanyang mga mata. Sandali lang, ayusin ko lang ng tama ang aking pana. Biglang may kumisla pa na napakaliwanag at nakita ni Doming ang hindi niya inaasahan. Isang isdang may kulay na hindi niya kilala. May kaliskis na kumikisla pa ng iba't ibang kulay. Ano ba to? Hindi pangkaraniwang isda ito.
Walang pag-aalinlangang pinakawala ni Doming ang pana. Isang maliwanag na kislap ang sumabog sa ilalim ng karagatan. Tinamaan siya, pero... Ang isdang tinamaan, sa halip na lumutang, umanghina, bigla na lamang kumisla pa ng napakatingkad. Sa isang igla pa, kumawala ito, mabilis na lumangoy pa ibaba. Nakaladkad si Doming na nakahawak pa rin sa lubid ng pana. Hindi ako dapat bumitaw, pero... Pababa ng pababa ang isda, hinahatak si Doming sa kailaliman. Kailangan kong makawala. Pero ang isda patuloy pa rin sa pagbaba. Si Doming unti-unti nang nauubusan ng hangin. Hindi ko na kaya. Ang lalim na... Ang kanyang paningin unti-unting lumalabo. Ang pressure ng kalaliman dumidiin na sa kanyang dibdib. Tita, Anita, patawad. Atong. Sa uling sandali ng kanyang malay, nakakita siya ng isang maliwanag na anyo na lumalangoy papalapit. Isang babaeng may buntot ng isda. Ganito bang katapusan ko? Sana'y nananaginip lamang ako. Ang kanyang mga matay, unti-unti nang pumipikit. Ang kanyang katawan, unti-unting lumulubog sa kadiliman ng kalaliman. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang muka ng misteryosang nilalang na lumalangoy papalapit sa kanya. Sa ibabaw naman ng dagat, ang sigaw ni Atong ay nilalamo na rin ng hangin. Doming! Doming, nasan ka na? Pero ang dagat, tahimik na tumutugon. Ang mga alon lamang ang bumubulong ng mga lihim na tanging ang kalaliman lamang ang nakakaalam. Kinaumagahan, pagsapit ng umaga, sa isla ng Sumanoy. Habang sumisikat ang araw, may isang taong bumaba sa lantsa. Hindi pamilyar sa kanila ang muka. Napansin naman agad ito ni Kapitana, kaya ito na ang umistima sa bisita. Ay, magandang umaga po. Hindi po kayo pamilyar sa aming isla. Magandang umaga rin ho. Kayo po ba si Kapitana Anita? Ay, ako nga po. Ano pong pakay ninyo sa aming isla? Ako po si Mambo Villanueva. Galing po ako sa Manila at may dala pong magandang balita para sa inyo dito sa isla. Magandang balita po. Oho. Ako po ay mula sa Bagong Pag-asa Humanitarian Foundation. Nakatanggap po kami ng mga ulat sa inyong isla at nakita namin ang potensyal nito. Anong klaseng potensyal po ang nakita ninyo? Una po ay maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral dito. Gusto namin magturo sa kanila. Pangalawa, napansin namin na maraming bakanting lupa sa inyong mga bakuran. Pwede po naming ituro ang compact gardening para kahit maliit po ang espasyo ay mapapakinabangan. Ay, bakit naman po kayo interesado sa aming isla, sir? Eto ang aming letter of intent. Approve na po ni Mayor at may perma na po siya. Kailangan na lang po ng perma po ninyo bilang kapitana ng Barangay Sumanoy. Ay, patingin nga ako. Eto po. Abay, 10 araw lang ang nakalagay dito. Opo, kasi pilot program po namin. Kung magtatagumpay po ay babalik kami para sa mas malawak na programa. Saan po kayo mananatili sa loob ng 10 araw? Actually ho, Kapitana, yan po sana ang isa sa gusto kong ipakiusap sa inyo. Kailangan ko po talaga ng matutuluyan. Ay, kung gano'n, abay may bakanting rest house ako.
Medyo malayo sa Pantalan. Mga 10 minuto lang kung lalakarin. Malapit yun sa dalampasigan. Nako ho, perfect po yan, Kapitana. Mas gusto ko nga po yung tahimik. Para mas makapokus po ako sa programa. Oy, siya sige. Halina po kayo sa barangay hall. Doon na po natin pag-usapan ng mga detalye. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin, Kapitana. Sigurado po ako na magiging maganda ang ating partnership. Hindi napansin ni Kapitana Anita ang ngiti ni Mambo. Hindi umabot sa kanyang mga mata, pero itinago niya na lang ang kanyang pagdududa. Ang mainit na hanging dagat ay sumisiksik sa mga bintana ng barangay hall, dala ang amoy ng asin at ang tunog ng mga bangkang dumaong. Sa loob ng buding opisina, 2 tao lang ang nag-uusap tungkol sa isang proyekto na magbabago sa buhay nila sa isla. Pag-aralan po nating mabuti ang mga papeles na ito, Ginoong Mambo. Sa tagal ko ng kapitana dito, hindi pa kami nakatanggap ng ganitong klaseng programa. Natural po, Kapitana, kasi napakaliit po ng isla ninyo para mapansin ng malalaking NGO, pero kami sa Bagong Pag-asa, naniniwala ko na ang mga maliliit na isla tulad po nito ay dapat po na bigyan ng pansin. 10 araw. Abay, napakaiksi naman po nito. Parang hindi sapat para sa programa ninyo. Kaya nga ho, Kapitana, pilot program lang muna po. Alam nyo, marami kaming programa sa ibang isla na nagtagumpay. Pero dapat kasi makita muna namin kung paano po tanggapin ang komunidad ninyo dito. Bakit nga po ang isla namin ang napili ninyo? Ayon po kasi sa aming research, nakita namin ang isla ninyo ay may pinakamaraming batang hindi nakakapag-aral sa buong probinsya. Tsaka napansin namin, karamihan sa mga bahay dito ay may bakurang hindi nagagamit. Tama po kayo doon. Maraming bata rito ang nahihirapang makapag-aral, lalo na't malayo ang mga paaralan. Kaya nga po kami nandito. Ito po ang daily schedule namin. Inilabas ni Mambo ang isang makapal na folder. 8:00 po hanggang 11:11 ng umaga, tutorial po sa mga bata. Focus po namin ang math and science. Tanghalian naman po ay nutrition program po kami. Tapos 1:30 hanggang 4 po, gardening workshop po. Pati po ba ang mga gamit sa pagtatanim? Abay, kayo na rin ang magpo-provide, sir. Oo. May mga seeds po kami, garden tools at mga organic fertilizer. Ituturo po namin kung paano po gumawa ng compost para po sa sustainable. At lahat ng ito, walang bayad, ano, sir? Completely po. Free po, Kapitana. Foundation na po namin ang sasagot sa lahat ng gastos, kaya nga po kung pwede, yung tutuluyan ko na lang po ang ambag nyo sa barangay. Tungkol nga po dyan. Medyo nag-aalangan ako sa rest house. Medyo kasi talaga malayo siya sa barangay. Nako, mas maganda po nga yan Kapitana. Sa katunayan po, yung isolation ang hinahanap ko kasi po paggabi, gusto ko pong mag-review ng progress ng program. Mahirap po kung maraming ingay. Wala pong kuryente roon. Generator lang po at 6:00 hanggang 10:00 lang po yun ng gabi. Nako, no problem po. May dala po akong solar lamp. Sanay po ako sa ganitong sitwasyon at sa ibang isla. Sigurado po kayo. Okay lang sa inyo ang location. Abay, malapit sa dagat at medyo... Perfect po talaga yun para sa akin, Kapitana. Actually po, kung pwede nga po gusto kong lumipat mamaya para makapaganda na rin po para bukas. Ganun ba? Sige. Ipapahanda ko. Napakagandang lokasyon ng rest house. Malayo sa bayan. Walang kapitbahay at tahimik. Tumayo si Mambo, lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang dagat.
malapit sa dagat. Napakagandang lugar para sa aking koleksyon. Sinamahan ng isang barangay tanod si Mambo sa kanyang tutuluyan. Halos 10 minuto nga rin silang naglakad. Pagdating doon, napansin kaagad ni Mambo na maaliwalas ang paligid. Ang maliit na rest house ni Kapitana, ang tanging bahay sa lugar niyon. Pagkatapos maihatid ng tanod, iniwan niya na ang bisita. Perpekto talaga. Napakagandang lugar. Ang aking tiyan, maghintay ka lang. Mabubusog tayo at siguradong masasarapan ako. Kinuha niya ang kanyang briefcase, binuksan ito, iniligay ang isang lumang notebook. Dito ko unang titikman ang pinakamasarap na putahe. Ang tamis. Hindi ko makalimutan. Tumawa siya ng marahan habang binubuklat ang pahina. At ngayon, mas marami pa. Nakita ko kanina sa bayan. 1, 2, 3, 4 na buntis. At sigurado ako, may iba pa. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Pinagmasdan ng kanyang sarili. Napakatalinong plano. NGO workers. Humanitarian. Napakabulag na mga tao. Wala silang kaalam-alam sa tunay kong hangarin sa isla na ito. Ang lokasyon na ito, walang makaririnig ng sigaw, walang makakakita ng mararanasan nila, walang makaalam. Kinuha niya ang isang bote ng alak sa kanyang bag. Kailangan kong magmukhang normal, mapagpangka pa hanggang dumating ang tamang panahon. Uminom siya at sa bawat lagok, ang kanyang mga matay unti-unting nagbabago ang kulay. 10 araw. 10 araw para magpakabusog. At sa susunod na kabilugan ng buwan, ng aking pagpapanggap bilang si Mambo, ang NGO worker. Si Mambo, ang humanitarian. Si Mambo, ang tagapagligtas ng mga mahihirap sa isla. At bukas magsisimula ang aking paglilingkod kuno sa komunidad. Ang kanyang huling salita, sinunda ng isang maitim na ngiti habang sa labas ng dagat. Ramdam ang malamig na hangin naghahatid ng pangamba. Sa kabilang dako naman, matapos ang nakatatakot na sandali sa ilalim ng dagat, ang katahimikan ay winasaka ng isang malakas na pag-ubo at pagsuka sa gilid ng bangka. Ang binata ay muntik nang mamatay. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang buhay. Anong nangyari? Napansin niyang nakayuko si Atong sa ibabaw niya. Teka, uy! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit ang lapit mo sa akin? Ay sus, nahiya ka pa. Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Dahil binigyan kita ng mouth-to-mouth resuscitation. Ano? Gago ka! Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi dapat naglapat ang labi mo sa labi ko. Gago ka! Oo naman pre. Ang sarap nga eh. Amoy dagat, lasang dagat. Putragis ka. Bakit mo ginawa yun? Eh anong gusto mo? Hayaan kitang malunod? Ang dami mong nainom na tubig alat.
Mabuti nga sinundan kita sa ilalim eh. Hindi, baka patay ka na ngayon. Pero, ano bang nangyari? Bakit ako nasa ilalim? Ikaw magsabi. Bigla ka na lang tumalon para hulihin yung kung ano mang nakita mo. Ano ba yung nakita mo sa ilalim at pinuntahan mo? May nakita ako. Pero hindi ko maalala. Basta ako. Proud ako pre. In fairness ha, mukhang virgin pa yung lips mo. Ang labot nga, tsaka ang bango. Gago. Wala ka na magagawa. Ako na yung first kiss mo. Save na kita. The best ba, di ba? Naku, arte mo naman. Ganyan ka ba ka-ungrateful kung magpasalamat sa iyong knight in shining armor? Knight in shining armor ka dyan. Gago. O siya, tama na yung drama mo. Tulungan mo na ako magsagwan. Uuwi na tayo. Walang huli? Wala eh. Busy ka kasing magpaki sa akin eh. Gago ka talaga ah. Sa susunod, magpalunod ka uli. Para mas malips to lips pa kita uli. Tarantado ka talaga. Gusto mong ihagis kita sa dagat? Galit si Virgin sa lips. Liga na, magsagwan na tayo. Baka mamaya eh, lumamig na yung lips mo. Nagsimula silang magsagwan pa uwi. Ang kanilang tawanan ay sumasabay sa alon ng dagat. Ngunit sa isip ni Doming, may kung anong alaala ng kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig na hindi niya lubos maunawaan. Nang makauwi na sina Doming at Atong, ang araw ay malapit ng lumubog. Umuwi si Atong, iniwanan si Doming na mag-isang nag-aayos ng nasira niyang lambata. Sa dalampasigan, tanging tunog ng alon at ang mahinang hangin ng dagat ang kanyang kasama. Kailangan kong ayusin ito. Bukas sa bukas din. Kailangan maraming mauling isda. Teka, ano yung kumikislap sa akin lambat? Malapitan niya. Parang may nakatagong liwanag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bahaging yun ng lambata. Sa pagitan ng mga mata ng lambata, isang rosas na liwanag ang kumikislap. Isang mutya na may kakaibang ningning. Teka, kakaiba na parang humihila sa akin. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang isang mainit na sensasyon sa kanyang daliri. Ang init! Pero hindi ako makabitaw! Sa di mapaliwanag na dahilan, para bang may humila sa kanyang kamay patungo sa mutya. Hindi ako dapat. Pero bakit? Nang hinawakan niya ang mutya, isang makapangyarihang kulay rosas na liwanag ang kumislap. Ang init! Biglang parang nagdilim ang kanyang paningin. Ano ito nangyayari sa akin? Nararamdaman niyang umiikot na ang kanyang paningin. Hindi magandang pakiramdam ko. Naupo siya sa buhangin. Hawak pa rin ang mutya na patuloy na nagliliwanag. Para may dumadaloy sa aking katawan. Isang kakaibang pwersa. Hindi ko... Anong nangyayari sa akin? Tita! Atong! Tulong! Tuluyan ang nawala ng malay si Doming. Hawak-hawak ang misteryosong mutya habang ang alon patuloy na umahampas sa dalampasigan, saksi ng isang tagpong magbabago ng kanyang kapalaran. Kinaumagahan, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan, ang katahimikan ng umaga ay nagambala ng isang nakababahalang balita sa bahay ni na Doming at Aling Anita. Doming! Doming! Nabalitaan mo na ba? Ano po yun, tita?
Yung anak ng kapitbahay natin na nasa kabilang isla. Yung buntis, si Amy. Anong nangyari? Natagpuan siyang patay kaninang madaling araw. Sa sarili niyang higaan. Ho? Paanong nangyari yun? Hindi pangkaraniwan ang pagkamatay niya. May mga bakas na nagsasabing aswang daw ang may gawa. Nako, tita naman. Aswang na naman? Huwag mong tatawanan ng mga ganyang bagay. Abay, totoo yan, Domeng. Pero tita, kung totoo man ang aswang na yan, bakit ako matatakot? Buntis lang naman ang hinahanap nila. Di ba, hindi naman ako mabubuntis. Ay, naku naman, Domeng, oo. Mabuti na yung nag-iingat para iwas kapahamakan. Tita naman. Hihintayin mo pa bang mambiktima sila ng hindi buntis bago ka mag-iingat? Kaya nga lagi kitang ipinagdarasal tuwing mangingisda ka. Tita, wala akong aswang na magagawi sa dagat, no? Takot sila sa asin, di ba? Ang dagat, puro asin. Hindi mo kasi naiintindihan. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng katuwiran. Tita, 25 taon na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Kahit na, ako nga kapitan ako ng barangay. Pero tita mo na ako bago pa ako naging kapitana. Kaya natural lang na mag-alala ako sa'yo. Salamat to sa pagmamalasakit. Pero tita, huwag kayong masyadong mag-alala. Malakas pa naman ako, tsaka maingat. Uy, sige na nga. Pero ipangako mo sa'kin, mag-iingat ka. Lalo na ngayong may kakaibang nangyayari sa isla. Oo, pangako po. Tsaka tandaan nyo, mas delikado po sa akin si Bella kesa sa mga aswang. Uy, ikaw talaga, oo. O siya, sige na. Umalis ka na at baka mahuli ka pa sa pagingisda. Sige na! Lumabas si Domeng, pero bago siya tuluyang makalayo. Domeng! Po. Mag-iingat ka talaga, anak, ha? May masama akong kutob. Tumango si Domeng, tuluyan ang umalis. Iniwanan ang kanyang tsahing, nakaupo sa kusina, hawak ang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Ang hapon ay matamlay na dumaan sa dalampasigan. Habang abala si Domeng sa pag-aayos ng kanyang lambat, isang pamilyar na anyo ang unti-unting lumapit. Domeng, miss na kita. Ano naman bang kailangan mo, Bella? Bakit ba ang sungit mo? Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakagwapo sa buong isla? Tigilan mo nga yan, bumabanat ka na naman. Ay, hindi naman ako bumabanat. Tingnan mo nga yung katawan mo. Oo, Yung braso mo. Yung lumalaki sa kasasagwan mo. tumigil ka nga. At yung mga labi mo. Alam mo ba ang pinag-uusapan ng mga babae rito kung gaano kasarap halikan yung mga labi mong yan? Bella, please, tigilan mo ko ah. Biglang nasuka si Bella. Oh. Bella? Okay ka lang? Oo, medyo nalulula lang. Teka sandali. Bella, buntis ka ba? Ano? Kasi yung nangyari sa inyo ni Kapitan. Puisit ka. Hindi mo alam ang nangyari sa amin. Anong hindi? Kitang-kita ko nga habang ginagawa niyo yun. Nag-aalala ako kasi Kasi ano? may aswang daw na nag-iikot. Hinahanap ang mga buntis. Ay, sino? Sino namang nagsabi niyan sa'yo? Si Tita. May natagpuan daw patay na buntis sa kabilang isla. Kaya kung buntis Hindi. ka nga, Hindi ako buntis. Bella, kung buntis ka, kailangan mo mag-ingat. Hindi to ang oras para magpaikot-ikot ka mag-isa. Putragis naman kasi. Sinabihan ko naman na iputok sa labas eh. Bella, Anong yan kung buntis ako? Sasabihin mo ba sa buong isla para lang pagchismisan ako? hindi yun ang pinupunto ko. Delikado ka. May naghahanap ng mga aswang na katulad mo. Bakit ba?
Bakit hindi mo na lang ako mahalin? Bakit hindi mo ako kayang tanggapin? Bella, tumigil ka nga. Hindi ito tungkol sa atin. Nag-aalala ako sa'yo at sa anak mo. Nag-aalala? O nandidiri? Kahit ano pang nararamdaman ko sa'yo, ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Umuwi ka na. Huwag kang magpapagabi mag-isa. Ayaw mo lang naman aminin na may nararamdaman ka para sa akin. Kung niligawan mo kasi ako noon eh. Kung naging tayo na sana, di nakaiwas ako sa ganitong trabaho. Yung pagiging pokpok. Ikaw na lang sanang pupukpok sa akin. Bella, umuwi ka na. Delikado sa'yo ngayon. Umalis si Bella. Iniwanan si Doming na nag-aalala. Sa di kalayuan, isang maitim na anyo ang nagbamasid sa kanilang dalawa. Ang gabing yun ay malamig at tahimik sa dalampasigan. Dalawang magkaibigan ang nakaupo sa malaking bato. Pinanunood ang mga alon habang ang buwan unti-unting lumilitaw sa mga ulap. Pare. Oh, bakit? May problema ba? Si Bella. Buntis pala. Ha? Hindi naman imposible yun. Kasi maraming lalaki nag-aano sa kanya. Tsaka isa pa, paano mo nalaman? Kanina, nilapitan niya ako habang nag-aayos ako ng lambat. Nagsuka siya. O tapos inamin niya. Hindi direkta. Pero nung tinanong ko, bigla siya nagalit. Tapos nasabi niya yung tungkol sa kapitan. Dapat daw ipinutok sa labas. Ay naku, wala ka na talagang pag-asa sa pokpok na yun. Pare naman. Totoo, tingnan mo. Sigurado, hahanapin muli yan ng tunay na ama yung dinadala niya. Yung kapitan ng lansya. Ewan. Kaya sabi ko sa'yo tayo na lang dapat magkatuluyan. Gago ka talaga. Oh, bakit ako naman yung first class mo, di ba? Destiny na to! Putragis ka. Hindi ka talaga titigil dyan, ano? Aminin mo, nag-enjoy ka naman, di ba? Yung ginawa ko. Sira, tigilan mo na nga yan. Mamaya matuluyan ka talaga dyan. Yaks! Pinatatawa lang kita. Ikaw na nga lang halos makausap ko dito sa isla tapos ganyan pa yung mukha mo. Dapat happy-happy lang. Ang problema ko ngayon, paano ko siya mapoprotektahan? Si Bella? Oo. May aswang daw na naghahanap ng buntis. Sa kabilang isla, buntis din. Naku naman pare, gusto mo pa rin siya, ano? Hindi ganon. Kaibigan ko pa rin siya kahit papano. Dati, magkaibigan naman kami. Kahit ganyan na siya ngayon? Oo. Hindi naman porket nagkamali ang isang tao, hahayaan na lang natin siya mapahamak. Kahit sa'yo pa mangyari yan. Kahit magkamali ka rin, hindi pa rin sapat na dahilan yung pagkakamali ng isang tao para iwasan mo siya. Kailangan may gawin tayo para tulungan siyang makaahon sa pagkakabagsak niya. Noks naman no, mabuti ka talagang tao pare kahit minsan. Oo, masyadong mabuti. Pangit din yun. Paano kung isang araw, marinig na lang natin na biktima o kinain na siya ng aswang? Pare, di mo naman responsibilidad dyan. Alam ko. Pero hindi ko rin kayang walang Ay, naku, ikaw talaga. Pero alam mo, yan yung gusto ko sa'yo. Kaya nga nai-inlove ako sa'yo Gusto mo talagang ihagis kita sa dagat? Di mo magagawa yan mahal mo ako Halika nga rito. Nagtakbuhan ang dalawa sa dalampasigan. Ang kanilang tawanan sumabay sa tunog ng alon. Pero sa dilim, may isang aninong nagmamasid. Ang tanghali ay mabigat at mainit. Sa labas ng bahay ni Bella, dalawang anyong tahimik na nagmamasid sa mga nangyayari sa loob. Sa bukana ng bintana, kitang-kita ang dalawang taong nag-uusap. Pasensya ka na ha. Simpleng biskwit lang ang meron ako.
Kahit ano pa yan, masarap basta ikaw ang naganda. Naku, ang sweet mo talaga. Hindi ka ba natatakot? Saan naman ako matatakot? Dito, sa dinadala ko. Bella, sa edad kong ito, ang hanap ko ay tunay na pagmamahal. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na takot sa responsibilidad. Kahit ibang ama? Mamahalin ko kayo pareho. Hindi ko alam may lalaking katulad mo pa pala. May regalo nga pala ako para sa'yo. Pero sa rest house ko, gusto mo bang pumunta mamaya? Sa rest house mo? Medyo... Katunayan, hindi ko naman talaga rest house yun. Pinatutuloy lamang ako ni Kapitana. Walang masama dun. Sorpresa ko lang, promise, magugustuhan mo. Bella, sumama ka na. Simula nung makita kita, iba na yung naramdaman ko, parang espesyal ka sa akin. Talaga? Kahit na ganito ako, ha? Lalo na at ganyan ka. May something special talaga sa'yo. Sa labas naman ng bintana. Sino yung kausap ni Bella? Si Mambo yan. Yung bago sa isla, yung NGO worker. May kakaiba sa kanya, Atong. Sus, inggit ka lang kasi may nagmamalasakit sa kanya. Hindi ba ito yung gusto mo? Na may nag-aalaga sa kanya? Tara na. Pero bakit pa? Tara na, sabi. Hindi ko na kaya. Habang papalayo sina Doming at Atong, napansin ni Mambo ang kanilang anino. Sa kanyang mga mata, isang madilim na kislap ang lumitaw. Ang kanyang ngiti ay may kakaibang kahulugan. Malapit na. Napakasarap na sorpresa ang naghihintay. Hindi namamalayan ni Doming na hindi lang labis na pag-aalala sa dating kaibigan para sa aswang ang nararamdaman niya. Hindi niya man aminin na nasasaktan siya sa nakikitang may nagpapahalaga na sa babaeng minsan niya ring pinangarap. Itinigil niya lamang nang maging pokpok ito. Kinagabihan, mag-isang uminom ng beer si Doming sa may dalampasigan. Bella, wala na talaga. Wala na talagang pag-asa. Akala ko noon, akala ko'y ikaw. Ang tanga-tanga ko. Ang totoo, mahal naman talaga kita noon pa man eh. May sumisit-sit sa akin. Atong? Ikaw ba yan? Pre, kung ikaw yan, tigilan mo ang kalokohan na to, ha? Wala namang sumasagot. Pero patuloy sa pagsitsit. Hoy, Atong! Lasing na ako, ha? Anak ng pusa. Iba ito, ha? Mula doon sa may malaking bato sa dalampasikan. Kung si Atong ito na nangungulit na naman. Minsan kasi isip bata kung nakikipaglaro. Sige, susundan kita. Tingnan natin kung gaano ka katalino. Maglalakad ako patungo sa mabatong bahagi ng dalampasigan. Atong! Pag ikaw yan, babatukan talaga kita eh! Biglang may kumislap sa tubig. Ano yun? May lumitaw na kamay mula sa tubig. Anong? Bigla siyang hinila pababa. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang pinakamagandang babae niya. Nakikita niya pa lang sa tanang buhay niya. Ibalik mo ang aking mutya. Kailangan ko ang aking mutya.
Nasaan? Napansin ni Ordana na nawawala ng malay si Doming. Hindi pwede. Mabilis niyang iniakyat si Doming sa ibabaw ng tubig. Okay lang kaya siya? Napakagwapong nilalang. Inilapit niya ang kanyang mga labi kay Doming at hinalikan ito. Sa nakita niya, ang magandang nilalang sa harapan niya, kalahating babae, kalahating isda. Serena! Serena! Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Serena! Serena! Subalit bago pa siya nakatakas, hinawakan na ng Serena ang kanyang braso. Sandali. Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Ang aking mutya. Pero si Doming patuloy na sumisigaw. Ang kanyang tinig ay sumasabay sa hampas ng alon. Matapos ang kakaibang pangyayari sa dalampasigan, kinaumagahan, tahimik ang bahay ni na Aling Anita na naging saksi ng isang gabing punong-puno ng pangamba. Anak, ano bang nangyari sa'yo? Mutya. Anong mutya? Doming, ano bang sinasabi mo? Ay, Diyos ko. Mas lalong tumaas ang lagnat mo. Serena. Serena. Sirena? Anong sirena? Serena. Ang mutya niya. Dapat himbali. Ay nako. Atong! Atong! Ay puntahan mo nga si Mang Iking. Kailangan natin ng albularyo. Hindi pwedeng bitawan. Anak, nandito lang ako. Doming, naririnig mo ba ako? Ang sirena sa dagat. Ay, Diyos ko. Sirena sa dagat. Umanamin, ano bang nangyayari sa pamangkin ko? Ang mutya niya. Huwag kang mag-alala, anak, ha? Nandito lang ako. Nandito ako, Doming. Serena! Doming! Doming! Huwag kang magpupumiglas! Tita mutya, kailangan ko. Ano bang mutya na sinasabi mo? Sa lambat. Nakita ko sa lambat. Tita, paparating na po si Mang Iking. Ay, salamat sa Diyos. Bilisan ninyo. Abay, mas lalong tumataas ang lagnat niya. Serena, kailangan niyang mutya. Atong, kanina pa niya binabanggit yung mutya at yung sirena na yan. Ano bang nangyari sa kanya kagabi? Hindi ko po alam, tita. Iniwanan ko po siyang umiinom sa dalampasigan. Pagka-uwi ko lang, narinig ko may sumisigaw. Ay, nako. Sana'y hindi siya nasapian ng masamang elemento. Patuloy na nagpapawis at nangangarap si Doming. Hawak-hawak ng kanyang tita ang kanyang kamay habang sa labas ang dagat ay patuloy na tumatawag. Sa gitna ng kanyang lagnata, dinala si Doming sa kanyang kamalayan sa isang mundo sa pagitan ng katotohanan at ng katang-isip. Sa kanyang panaginip, ang dagat ay kumikinang na parang salamin sa harapan niya. Lumitaw ang isang napakagandang nilalang. Kalahating tao, kalahating isda. Ikaw yun. Huwag kang matakot, Doming. Hindi kita sasaktan. Sino ka ba talaga? Ako si Ordana, isang sirena ng karagatang ito. Serena. Pero akala ko Akala mo'y katang-isip lamang kami? Hindi, Doming. Totoo kami. Ang nilalang na bihirang makita at magpakita. Nilikha kami para protektahan ng dagat.
sa masasamang elemento ng mundo at kailangan ko ang tulong mo. Ikaw ba yung malaking isda na napana ko sa laot? Oo, ako nga yun. Hinahanap ko ang aking mutya ng gabing yun. Ang mutya? Yung nakita ko sa akin na bata? Oo, yun ang aking mutya. Mahalagang mahalaga yun sa amin. Kung ganun, kukunin ko at ibabalik sa'yo. Hindi ganun kadali, Domeng. May mas malaking problema tayo. Anong problema? May isang nilalang. Isang masamang nilalang na nagtatago sa inyong isla. Kailangan natin siyang pigilin. Ang aswang. Yung kumukuha sa mga sanggol sa buntis. Kaya ako kailangan ng mutya. Hindi ito simpleng alahas. Ito ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan para protektahan ang mga tao mula sa mga nilalang na tulad niya. Kaya pala may kakaibang pwersa nang hawakan ko yun. Domeng, kailangan kong makuha ang aking mutya. Pero mas kailangan ko ang iyong tulong. May malapit nang maging biktima ng aswang. Si Bella. At kung hindi tayo kakilos ngayon, mawawala siya. Mawawala silang dalawa. Anong dapat kong gawin? Tutulungan kita. Gagabayan kita. Pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging matapang. Sandali lang. Paano? Magkita tayo sa dalampasigan. Sa kabilugan ng buwan. Teka, sandali lang. Sandali! Nagising si Domeng, pawisan, pero wala nang lagnata. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mutyang kumikinang sa liwanag ng umaga. Isang masamang balita ang kumalat sa isla. Sa harapan ng barangay hall, nagtipon-tipon ang mga tao. Mga kabarangay, may masamang nangyari na naman kagabi. Anong nangyari? Si Marla, yung buntis sa kabilang baryo. Natagpuan siyang patay kaninang umaga. Nagkagulo ang mga tao at takot na takot sa balitang inihatid ni Mambo sa isla. Nagbulong-bulungan ang mga taong nakarinig ng kanyang sinabi. Karamihan ay naniniwala sa kanya. Ang mga taong tinulungan niya sa compact farming. Kinuha ang sanggol sa kanyang tiyan. Paanong nangyari? Kapitana, matagal ko nang pinag-aralan ang pangyayaring ito at may ebidensya ako. Inilabas ni Mambo ang kanyang cellphone. Eto, tingnan ninyo ang video kagabi sa dalampasigan. Pinanood ng mga tao ang video kung saan hinahatak si Domeng paibaba ng tubig. Si Domeng yan! Yan ang nangyari sa pamangkin ko! Opo, tingnan ninyo. Hindi tao ang humila sa kanya. Sirena. Sirena ng dagat. Mas lalong nagkagulo ang mga tao. Hindi aswang ang dapat nating katakutan. Mga sirena ng dagat na kumukuha ng mga sanggol sa tiyan ng mga buntis. Kaya pala laging malapit sa dagat ang mga namamatay. Tama. At tingnan ninyo kung gaano kalakas ang sirena. Halos malunod si Domeng. Sa gilid na nagkukumpulang tao, nakatayo si Domeng. Hindi ang sirena ang may kasalanan. Lumapit si Aling Anita sa pamangkin. Anak, totoo ba? Yung sinasabi mong sirena, yun ba yun? Tita, hindi ganun ang nangyari. Kaya dapat tayo mag-ingat, lalo na ang mga buntis. Huwag tayong lumapit sa dagat. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, tahimik na umalis si Domeng. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Kailangan ko mahanap ang tunay na salarin. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang bulsa. Maghintay ka lang, Ortana.
tutulungan kitang linisin ang pangalan mo ng inyong lahi. Sa harap ng barangay hall, patuloy na nag-uudyok si Mambo sa mga tao. Ang kanyang mga matay may kakaibang kislapa habang pinagmamasdan ang kaguluhan na kanyang nilikha. Nang bumalik si Mambo sa rest house, ang kanyang maskara ng kabutihan ay unti-unti nang natatanggal. Sa loob ng madilim na silid, isang halimaw ang nagdiriwang, tumatawa habang hinuhubad ang Amerikana. Mga hangal. Napakadaling utuin. Serena. Serena raw may kasalanan. Hindi ko na kailangan mag-effort pa na itago ang mga bangkay. Ngayon, kahit saan ko na pwedeng iwanan ng katawan at itapon na lang sa dagat para ang Serena ang mapagbintangan. Uminom siya at sa bawat lagok, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. At si Bella. Hi Bella. Napakasarap na sorpresa naghihintay sa'yo. Aking tiyan. Unti-unti nang lumalaki ang sanggol sa tiyan niya. Mabubusog ka aking tiyan kapag nakuha ko na ang sanggol. Nalasahan ko na. Naramdaman ko na ang tamis. Tumayo siya at lumapit sa isang mapa ng isla na nakapaskil sa dingding. Ilang araw na lang. Maaari na akong umalis. Pero bago yun, Hinawakan niya ang larawan ni Bella na nakadikit sa dingding. Ikaw mahal kong Bella. Ikaw ang pinakahihintay kong putahe. Ang pinaka-espesyal na biktima ko sa islang ito. Ha? Ay, Biglang may narinig na ingay sa labas. sino yan? Pero hangin lang pala at napangiti siya. Mabuti. Akala ko'y may nakakita sa akin tunay na anyo. Bumalik siya sa kanyang upuan, uminom ng huling baso ng alak. Ang sarap namang maging humanitarian worker. Walang nakaalam. Walang nanghihinala. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng kasamaan. At pagkatapos ni Bella, goodbye, Isla ng Sumanoy. Hello sa susunod na isla. Sa susunod na biktima. Sa labas, ang hanging dagat may dalang pangamba habang sa loob ng rest house, isang halimaw ang nagpaplano ng kanyang huling pagpatay. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang dagat ay kumikinang na parang salamin. Sa dalampasigan, isang lalaking naghihintay. Hawak ang isang mutyang kumikislapa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ordana! Nandito ako! Unti-unting lumilitaw ang mga alon mula sa tubig. Isang magandang lilalang ang lumabas. Domeng, Ikaw nga. Hindi ako nananaginip. hindi Domeng. Totoo ako. Totoo ang lahat ng ito. Ang buntot ni Ordana kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang ganda mo pala sa personal. Salamat. Pero bakit ako? Dahil nasa iyo ang aking mutya. At higit pa riyan, may malinis kang puso, Domeng. Ang video.
Yung ipinakita ni Mambo, nakuna niya pala nung hinihila mo ko pa ilalim. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Si Mambo, matagal ko na siyang sinusubaybayan. Alam kong siyang tunay na halimaw. Naghanap siya ng pwedeng pagpasahan ng kanyang kasalanan. Kaming nananahimik lang ang naisip niyang pagbintangan para malaya siyang makapambiktima. Habang ang mga tao nasa sirenang simpatya na hindi nila nakikita. Bakit ako? Bakit nakikita kita? Dahil nasa iyo ang aking mutya. So aswang si Mambo? Oo. At hindi lang basta aswang. Isa siyang aswang na batibat. Batibat? Ang batibat ay may kakayahang magbago ng itsura at mangakit ng mga tao. Minsan, nagpapakita bilang isang matandang babae o isang batang bata. Pwede ring lalaki. Sila ang nagiging dahilan ng masamang kalusugan o paghihirap ng mga buntis. Lalo na sa mga naghihirap sa panganganak. Marami na siyang nalokong isla. Marami na siyang nabiktimang buntis. Kaya pala may kakaiba sa kanya. Matagal ko na siyang hinahabol. Pero nang mawala ang aking mutya, Ito ba? oo, ang mutya niya nang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan para protektahan ng mga tao mula sa mga nilalang na tulad niya. Kaya ba nangihina ka? Hindi ako nanghihina, pero limitado ang aking magagawa. Hindi ko siya kayang pigiling mag-isa. Kung gusto mo, tulungan kita. Oo, Domeng. Kailangan kita. Kailangan nating puksain si Mambo bago siya muling pumatay. Si Bella, buntis siya. Alam ko. At siya na ang susunod na target ni Mambo. Kailangan nating pigilan siya. Paano? Anong gagawin ko? Ang mutya, may kapangyarihan ito. Kapag pinagsama natin ang ating lakas, ang iyong tapang at ang aking kapangyarihan, kaya nating talunin si Mambo. Pero paano? Makinig ka, Domeng. Kailangan mong maging matapang. Kailangan mong maniwala. Malakas ako kapag nasa tubig ako. Ikaw, para mas maging malakas ka, gamitin mong mutya para matugis natin si Mambo. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, dalawang nilalang na mula sa magkabilang mundo ang nagkasundo para puksain ang kampo ng kadilimang naghahasik ng kasamaan sa kanilang lugar. Pagkatapos ng pag-uusapa ni Ordana at Domeng, dali-daling niyaya ni Domeng si Atong para bigyan ng proteksyon si Bella. Agad silang sumugod sa bahay ni Bella habang wala si Mambo. Ikinagulat naman ito ni Bella. Anong ginagawa niyo rito? Wala nang oras para magtanong. Ayusin mo ang bintana, Atong. Eh bakit ba nagsasaboy kayo ng asin sa bahay ko? Kailangan mo ng proteksyon sa aswang na mambibiktima ng buntis. Sige na, Atong. O pare, mabilis lang. Maglalagay na ako ng mga bawang at luya sa bintana. Sira ba kayo? Eh mga sangkap lang yan. Lulutuin niyo ba ang bahay ko? Anong kaguluhan to ha? Anong kalokohan yan, Domeng? Tigilan mo yung kahibangan mo ha? 5 na, Bella. 5 buntis na ang namatay sa isla. Hindi ka ligtas dito. Kaya ka pala nag-aalala sa akin. May nararamdaman ka pa rin ano? Mahal mo naman ako, pero ayaw mo lang sabihin. Ipinaparamdam mo ang pagmamahal mo sa ganitong bagay. Hindi ito tungkol sa atin o sa nararamdaman mo at nararamdaman ko. Buhay mo ang nakasalalay dito. Pare, bilisan na natin. Baka dumating na yung... Walang dapat katakutan dito. Si Mambo nga dito natutulog. Anong sinabi mo? Oo, dito siya natutulog. May problema ka ba doon? Boyfriend ko na siya at handa siyang akuin ng bata. Ikaw kasi, ang hina mo. Hindi ka nagsasabi. Hinihintay lang naman kita Bella, lumayo ka sa lalaking yun.
Hindi mo alam kung anong uri ng pagkatao niya. Bakit? Nagsiselos ka, no? Halata naman na may gusto ko pa rin sa akin. Kung noon mo lang sana sinabi mo na eh. Hindi to ang oras para sa ganyan. Kaligtasan mo ang iniisip namin. Tama si Doming. Bella, delikado ka. Hindi mo ba nakikita? Ano bang nakikita nyo na hindi ko nakikita? Si Mambo lang ang tanging lalaki nagmahal sa akin ng totoo. Hindi tulad mo, Doming. Bella, makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig. Alam mo bang tinanggap niya ako? Kahit na alam niyang buntis ako? Kahit alam niyang may masamang reputasyon ako sa isla? Kahit alam niya na pokpok ako? Siya lang ang... Hindi yan totoo. Tinanggap ka niya dahil buntis ka. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi niya sasayangin ang oras niya sa'yo kung wala siyang makukuha. May paparating. Siya na ba? Hindi ko makita, pero may anino. Malis na kayo. Ayoko na makita kayo rito. Bella, pakiusap. Sumama ka na At sa iwan amin. si Mambo. Hindi. Mahal ko na siya. Bella, hindi mo naiintindihan. Ang lalaking yun! Siya ang tanging nagmahal sa akin. Umalis na kayo. Pare, malapit na. Bella, pakiusap. Kung hindi man lang sana para sa akin, para sa bata, sumama ka na sa amin. Umalis na kayo. Sa gilid ng bahay ni Bella, lumakas ang hangin na para bang idinuduyan ang mga nyug na sumasayaw sa malamig na hangin. Ang kalangitan at ang buwan natatakpan ng maitim na ulap. Sa loob naman ng bahay, ang tatlong magkaibigan patuloy sa kanilang pagtatalo nang biglang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Ano yun, Doming? Ano yung ingay na yun? Ito nang sinasabi namin sa'yo. Tumating na siya. Pare, sa kisame. Ito na nga, nararamdaman ko na. Ano ba talagang ibig sabihin ninyo? Bakit kayo ganito? Bella, ikaw nang susunod. Nakita ka niya, pinili ka niya. At ikaw ang susunod na biktima ng Ano ka aswang. ba? Walang aswang. Katang isip lang yan. Pamahiin ang matatanda. May mga kaluskos sa kesame. Parang may gumagapang. Kilala na namin kung sino ang aswang, Bella. Hindi kami nagbubulag-bulagan. Sino? Sinong sinasabi mo? Si Mambo, ang boyfriend mong mapagpanggap. Siya ang aswang. Putragas ka ha? Kahibangan yan. Ang bait-bait ni Mambo sa akin. Inako niyang responsibilidad. Paano ka naman nakakasiguro? Anong prueba mo? Bella, mamulat ka. Lahat ng lugar na pinupuntahan niya, may nawawalang buntis. Hindi ba napaka-obvious? NGO worker ko no, pero bakit lagi may namamatay? Tsaka na namin ipakikita sa iyo ang ebidensya na aswang siya, pero ngayon, kailangan mailigtas ka muna namin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Inggit ka lang dahil minamahal niya ako. May malakas na lagatok sa bubungan na para bang may mabigat na gumagalaw. Tama na! Sa halip na mag-away kayo, dapat magkaisa tayo! Hindi niyo ba naririnig? Kailangan natin pigilan siya makapasok dito! Biglang may malaking kalabog na para bang may bumagsak sa bubungan. Tama na to! Lalabas na ako! Huwag! Mapapahamak ka. Hindi ko kakayanin yun, Domeng. Pare, wag na! Delikado eh! Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin! Hindi matatapos ang pambibiktima niya kung walang gagawa ng paraan. Ilang buntis na ba? Ilang buntis pa ba ang kailangan niyang patayin bago tayo kumilos? Domeng, pakiusap. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol kay Mambo. Bella, magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang mapahama kayo. Hindi ko hahayaang maging biktima ka niya. Pre, kung lalabas ka, sasama ako. Hindi kita pababayaan na lumaban mag-isa. Biglang may narinig na tunog na pinupunit na yero. Ay! Oh, Diyos ko! Ano gagawin natin? Domeng, natatakot ako. Simple lang, Bella. Kailangan natin patay ng aswang. At ngayong gabi, matatapos ng lahat. Ang tensyon sa loob ng bahay ni Bella ay tumaasa
Ang mga anino sa dingding ay sumisindaka habang ang hangin dumadaan sa mga bitak ng bubungan ay nagdadala ng malamig na pangamba sa gitna ng mga hikbi at sigaw. Lumabas si Doming. Sa labasa, maririnig ang malakas na huni ng hangin at isang nakatatakot na halakaka. Dumating din ang bayani. Lumabas ka! Hanggang bubungan ka lang ba? Diyos ko, anong gagawin natin? Anong nangyayari? Huwag kang lalabas, delikado. Matigas ang ulo mo, Doming. Pero wala kang magagawa. Maririnig ang mga kalabog at sigawan. Kailangan kong tawagan si Mambo. Baka mapahamak siya kung nasa labas pa siya. Huwag muna, delikado. Bakit? Wala kang magagawa. Tatawagan ko siya. Gusto kong mapatunayan kung totoo nga yung mga sinasabi ninyo. May maririnig na malakas na sigaw mula sa labasa. Bumalik ka rito! Duwag! Hindi pa oras. Hindi pa. Pero babalikan ko kayo. Maya-maya'y pumasok si Doming, pawisan at hingal na hingal. Anong nangyari? Nakita mo? Nakita mo yung aswang? Tumakas, pero babalik yan. Sigurado ako. Hindi. Kailangan ko na talagang tawagan si Mambo. Baka mapahamak siya. Bella, hindi ka pa rin ba naniniwala? Si Mambo, siya ang aswang. Siya ang aswang na sumalakay sa'yo kanina. Ang gabing dapat sana'y tahimik, naging saksi ng isang pagtakas ng halimaw sa dilim ng gabi. Isang mangingisda ang sumunod sa bakas ng kasamaan. Ang kanyang yapaka ay tahimik at ang buhangin ay sinisikatan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Saan ka pupunta? Hindi kita pakakawalan. Nakita niyang aswang na bumaba sa isang lumang bangka sa dalampasigan. Bangka? Kaya pala madali siyang nakapunta sa isla. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng bahay ni Bella. Sana ligtas sila. Sana ligtas sila. Nagmamadaling bumalik si Doming sa bahay ni Bella. Mga ilang minuto rin siyang nakaalis nang sinusundan ng aswang. Sa wari niya'y nililang siya ng aswang. Pagdating niya sa bahay ni Bella, nakita niyang nakabukas ang pinto. Bella! Bella, anong? Nakita niya si Atong nakahiga sa sahig. May dugong tumutulo sa ulo. Pre, gising! Ano nangyari? Pre, patawad. Anong nangyari? Nasaan si Bella? Si Mambo. Bumalik siya. Anong ginawa niya? Pagkaalis mo, maya-maya lang bumalik siya. Sabi niya, delikado raw si Bella rito. Dapat daw sumama sa kanya. Sumama si Bella? Hindi siya sumama pero anong nangyari? Noong hindi sumama si Bella, bigla siya nagbago. Pero yung mukha niya, yung mata niya hindi na tao. Tapos, sinubukan ko ipagtanggol si Bella. Pero hinampas niya ako. Ang lakas siya pare. Hindi normal na lakas. Saan niya dinala si Bella? Hindi ko alam pare. Pero bago ako mawala ng malay, narinig ko si Bella sumisigaw. Ano sabi niya? Sabi niya, Doming, tulungan mo ako. Tapos wala na. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Alam ko kung saan sila pupunta. Pare, sasama ako. Hindi pare. Kailangan mo magpagaling. Puntahan mo si tita. Sabihin mo ang nangyari. Pare naman. At kung hindi na ako bumalik, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi na ako bumalik, sabihin mo kay Bella. Sabihin mong mahal ko siya. Noon pa man. Hanggang ngayon. Tumakbo palabas si Doming. Iniwanan si Atong na umiiyak sa sahig. Pare! Doming! Wag! Pero wala na.
Naglaw na si Doming sa dilim ng gabi. Dala-dala ang kanyang kutsilyo at ang kanyang pagmamahal para kay Bella. Ang gabing dating mapayapa ay naging saksi ng isang pagtakas ng kasamaan. Sa dalampasigan, ang dagat ay maitim na parang tinta. Sa ilalim nito, isang lihim ng kapangyarihan ang naghihintay. Kailangan ko habulin sila. Pare! Sandali! Hintayin mo ako! Atong bakit ka sumunod? Hindi kita pababayaan mag-isa. Kaibigan kita eh. Nakita nila ang bangka ni Mambo na palayo na. Hindi ko sila maabutan. Pero anong gagawin natin? May paraan pa. May tutulong sa atin. Anong ginagawa mo? Ordana! Ordana, tulungan mo ako! Tulungan mo kaming iligtas si Bella! Iniligay niya ang mutya sa tubig. Pare, yung... Biglang nagliwanag ang tubig. Isang kulay rosas na liwanag na kumalat sa karagatan. Anong nangyari, pare? Lumitaw si Ordana mula sa tubig. Ang kanyang buntuta na parang kaliskis ng perlas ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Tinatawag mo ako, Doming. Ha? Serena! Serena! Ordana, kinuha niya si Bella. Tulungan mo kami. Alam ko, nararamdaman ko ang kasamaan. Sinundan ko siya Saan niya dadalhin si Bella? sa kuweba, sa kabilang isla. Doon niya dinadala ang mga biktima niya. Pare, totoo ba to? Ordana, paano namin masusundan? May kapangyarihan ng mutya, Doming. Gamitin mo ito. Mabibigyan kita ng lakas at ang bilis para masundan siya. Anong dapat kong gawin? Hawakan mo ito at magtiwala ka. Ipapakita ko sa inyo ang daan. Teka, sandali! Sigurado ka ba dito, pare? Wala na tayong choice, Atong. Kailangan nating iligtas si Bella. Doming, may isang babala ako. Ano yun? Kapag ginamit mo ang kapangyarihan ng mutya, may kapalit ito. Kahit anong kapalit gagawin ko. Basta para kay Bella. Ang mutya ay lalong nagliwanag at ang tubig sa paligid ay nagsimulang umikot. Ang dagat ay tila sumisigaw sa galit habang ang bangka ni Mambo ay tumatawid sa gitna ng kadiliman. Sa loob nito'y isang buntis ng dalaga ang nakikipaglaban sa isang halimaw na dating nagpapanggap bilang tao. Bitiwan mo ko! Sino ka? Nasaan ang tunay na Mambo? Ano ba? Ako si Mambo. Mahal ko. Hindi mo ba nagustuhan ang aking tunay na anyo? Ang mga matang ito at ang mga pangil na ito. Hindi! Hindi totoo to! Hindi ka si Mambo! Halimaw ka! Sinungaling! Ano ba? Tama ka. Halimaw nga ako. Pero ang sanggol mo, ilang buwan na ba siya? 2, 3? Huwag mong gagalawin ang anak ko! Mambo! Mambo, kung nandiyan ka pa, tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Kakainin ko siya. Pero hindi pa ngayon na. Hindi pa sapat ang laki ng bata. Kailangan niya pang lumaki. Kailangan niya pang tumaba. Mas masarap ang sanggol pang malaki na. Doming! Doming, nasa katulungan mo ako! Patawarin mo ko sila! Si Doming, ang mangis ng walang kwenta. Hindi kanya matatagpuan sa lugar na ito. Doon kita itatago. Doon kita pakakainin. Doon kita alagaan hanggang lumaki ang masarap mong sanggol. Sinungaling ka! Niloko mo ako! Kinamit mo lang ako! Niloko Kita, hindi Minahal kita.
Minahal ko ang amoy mo, ang tamis mo. Lalo na ngayon may bata ka sa iyong tiyan. Biglang umungol ang dagat. Nang napakalakas, isang napakalaking alon ang tumayo sa harapan ng bangka. Ano nga? Putrages! Sa gitna ng alon, lumitaw ang isang babaeng may buntot na kumikinang ng iba't ibang kulay. Hanggang dito ka na lang, Mambo. Tapos na ang kasamaan mo. Ano yan? Serena, pakialamera ka. Ilang beses na kitang pinagbantaan na huwag makikialam sa mga gagawin ko. Iwan mo ang babae. Tapos na ang pag-aalaga mo sa sarili mo. Gamit ang mga sanggol ng mga inosente at ang kanilang ina. Hindi! Akin ang sanggol niya! Kailangan ko ito! Ang dagat ay lalong umangil. Ang bangka ay nagsimulang umuga ng napakalakas. Oh, Diyos ko! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Bella, huwag kang matakot. Nandito na siya. Nandito na ang tunay na nagmamahal sa'yo. Nasaan ang mangingisdang yun? Lalabanan niya pa ako! Hindi siya mangingisda lang. May hawak siyang kapangyarihan. Ang aking kapangyarihan. Sa dilim, isang bangkang may rosas na liwanag ang lumitaw at sa loob nito, isang lalaking may hawak ng mutya na nagliliwanag. Hindi! Hindi ko hayang mawala ang aking pinakamasarap na biktima! Ang dagat ay naging saksi ng isang labanang kapangyarihan at kasamaan sa gitna ng malalaking alon. At kumikinang na tubig, isang trahedya ang naganap. Oh, hindi! Bella! Kapit ka lang! Tulong! Tomeng, hindi ako marunong lumangoy! Ang anak ko! Hindi ka mamamatay sa tubig! Sayang ang pagkain! Akin ang iyong sanggol! Hanggang dito ka na lang. Hindi kita hayaang pumatay pa ng iba. Sige! Kung gusto mong mamatay ngayong gabi! Bigla siyang kumuha ng baril mula sa kanyang bulsa. Kumisla pa sa ilalim ng buwan. Pare! May baril siya! Baril na halimaw! Bella! Umawa ka lang! Kapit ka lang! Domeng, iligtas mo siya. Ako na ang bahala rito sa halimaw. Nakakainis! Ilang beses na kitang pinagbantaan! Ngayon, mamamatay ka na! Hindi mo ako kayang... Malakas sa putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Hindi dapat nangyari to. Hindi! Ordana! Unti-unting lumubog si Ordana sa tubig. Ang kanyang magandang buntot na dating kumikinang, unti-unting nawawala ng liwanag. Bella! Umawa ka sa akin! Kapit ka lang! Domeng, patawad sa lahat. Patawad. Ordana! Domeng, gamitin mong mutya. Ikaw na lang ang pag-asa. Taga sandali! Huwag mong iiwan si Domeng! Mas bagay kayong dalawa! Unti-unting lumubog si Ordana sa kalaliman ng dagat. Ang huling kislapa ng kanyang buntot ay parang isang bituing na mamatay sa dilim. Wala na ang sirena! Wala na siyang kapangyarihan. Wala nang makapipigil sa akin. Lahat ng buntay sa isla ay akin! Hindi pa tapos!
Hindi pa ito tapos, halimaw! At anong gagawin mo, mangingisda? Wala ka ng kakampi. Patay na ang sirenang kakampi mo. Mamamatay ka rin kasamang babaeng yan at ang sanggol na nasa kanyang tiyon! Patawad sa lahat. Hindi ko alam. Hindi ko alam na halimaw siya. Pero sa ilalim ng tubig, ang mutya sa kamay ni Doming nagsimulang magliwanag ng mas matindi at ang tubig sa paligid ay nag-umpisa ng umikot. Pare! Pare, ang mutya! Tingnan mo ang mutya! Hindi maaari! Ang dagat ay naging saksi sa huling labanan sa dilim ng gabi. Ang mga ilaw mula sa bangkang papalapit ay sumisindi ng pag-asa. Pare, may paparating! Ano nga? Lumitaw ang maraming bangka, puno ng mga tao na may hawak na sulo. Doon ang halimaw! Patayin ang aswang! Patayin! Tia Anita, Mga walang kwentang insekto! Nandito na ang tulong! Kapit lang kayo! Hindi kami nag-iisa, haswang! Marami kaming kakampi! Nagsimulang magbaba ng mga lubid ang mga tao para sa kanila. Akala niyo matatakot niyo ako sa mga sulo ninyo? hindi lang mga sulo ang dala namin! Halimaw! Inilabas ng mga tao ang kanilang mga itaka. Mga itaka! Subukan niyo! Nagsimula ang labanan ng mga tao. Lumundag sa bangka si Mambo. Pinagtataga ito ng mga taong bayan. Lumalaban si Mambo sa abot ng kanyang makakaya. Sinasabi niyang hindi siya kayang patayin, pero ang mga tao marubdob ang hangarin na patayin siya. Nang makaakyat naman sa bangka si Doming, hindi ka na makakapatay pa, Mambo. Ikaw ang pinakaayaw ko! Nagsimula sila maglaban, itaka laban sa mga kuko. Doming! Mag-iingat ka! Anak! Tapusin mo na yan! Nagpatuloy ang labanan. Itong katapusan mo! Ah! Mabilis na pagkakataon, naputol ang ulo ni Mambo. Bumagsak ang katawan niya sa tubig. Tingnan ninyo! Ang mga pating! Nakita nila ang mga pating na lumalapit at kinakain ang mga labi ni Mambo. Tapos na! Tapos na ang bangungot! Doming, patawid sa lahat. Tapos na. Ligtas ka na, Bella. Sa ilalim ng dagat, ang mga pating ay naglaho kasama ang huling bakas ng kasamaan habang ang buwan unti-unting sumisilip mula sa mga ulap, saksi ng katapusan ng isang malagim na gabi. Kinaumagahan, ang dalampasigan ay naging tahimik muli. Ang araw ay sumilip sa silangan, saksi ng huling pagpapaalam ng isang mangingisda sa isang nilalang ng dagat. Ordana! Nandito ako! Lumusong siya sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Alam kong buhay ka. Alam kong naririnig mo ko. Biglang kumislap ang tubig. Lumitaw si Ordana. Doming, bumalik ka. Oo. Para ibalik ang mutya mo. Naging magiting ka kagabi. Hindi ko magagawa yun kung wala ka. Kung wala ang iyong malarosas na mutya. Hindi ang mutya ko ang nagbigay sa iyo ng lakas. Ang puso mo, ang pagmamahal mo. Ipinabalik ko na sa iyo to. Salamat, Doming. Salamat sa lahat. Biglang hinalikan ni Ordana si Doming. Ordana? Paalam, aking mangingisda. Naglaho si Ordana sa tubig kasama ang mutya. Paalam! Paalam, Ordana!
Biglang naghina si Doming sa tubig. Anong nangyayari sa akin? Parang pinupulikat ako. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Hindi! Pare Doming! Hinila ni Atong si Doming paakyat. Pare, pangalawang beses na kitang nailigtas. Pero sigurado na talaga to na para sa akin ka. Gago ka talaga. Bakit? Ayaw mo ba? First kiss mo naman ako eh. Gago. Hindi ka pa rin talaga titigil, no? Never! Hanggang pagtanda natin, ikukwento ko sa mga apo natin. Apo natin? Oo naman. Magiging mag-asawa tayo. Gago! Aray ko! Iniligtas na nga kita, binatukan mo pa ako. Halika nga rito. Ibabalik kita sa dagat. Ayaw ah. Baka halikan mo rin ako tulad nung sirena. Uy! Tumigil ka nga. Bagay kayo nung sirena, no? Bagay sa'yo dyan. Uy! Tama na. Tara na. Ang kanilang tawanan ay sumabay sa alon habang ang bagong araw ay nagbabadya ng bagong simula. Sa isla ng Sumanoy, ang buhay ay unti-unting bumalik sa dating payapa. Ang mga mangingisda ay muling lumabas ng dagat. Ang mga ina hindi na natatakot para sa kanilang mga anak. At ang mga alon ay kumakantang muli ng kanilang walang hanggang awit. Si Bella, nanganak ng malusog na sanggol, isang batang babae na pinangalanan niyang Dana bilang pag-alala sa sirenang nagligtas sa kanila nung sila ay nasa panganib. Tinanggap siyang muli ng komunidad. Natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili bago ang iba. Si Doming naman, nanatiling mangingisda. Kahit minsan ay nalalampasan niya ang lugar kung saan huling nakita si Ordana. Alam niyang ang sirena ay magbabanday pa rin sa kanilang lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Atong ay laging nasa tabi niya. Patuloy na binibiro ang tungkol sa kanilang first kiss. Sa tuwing may bagong NGO workers o dayuhan na dumadating sa isla, mas maingat na sila ngayon. Hindi lahat ng nakangiti ay tunay na kaibigan. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay mabuti rin ang intensyon. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan ay tunay na mabuti. Dapat maging maingat ang mga taong bigla na lamang sumusulpot at nangangako ng magagandang bagay. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa salita kundi sa gawa, tulad ni Doming na handang isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng iba. May mga bagay na dapat bitiwan kahit ang mahal mo, tulad ng pagbabalik ni Doming sa mutya kay Ordana. Minsan, ang tamang desisyon ang pinakamasakit. Ang kabutihan ng loob at ang katapangan ay mas makapangyarihan kaysa anumang salamangka o kapangyarihan. Sa huli, ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ang siyang daan tungo sa bagong pag-asa. At sa tuwing sumisilip ang buwan sa isla ng Sumanoy, may mga mangingisda pa ring nagkukwento tungkol sa magandang sirena na sumalo ng kanilang mga luha at sa mga mangingisdang nagligtas sa kanila sa isla dahil sa kanyang wagas na pagmamahal.